Gulay na mais naman ang inulam namin ngayong hapunan at nilagyan ko nga ito ng dahon ng ampalaya at sinamahan ko na nga rin ng hipon, talong at pritong isda. At dahil nga nakakapagpitas na kami ng pangmerienda namin na mais, kaya naman pwede na nga rin kaming manguha dito ng aming pang-ulam. Bukod nga sa pang-ulam, dadagdagan ko rin pala yung kukuhanin ko ngayon at magluluto nga rin ulit ako ng panlaga na merienda namin ngayong hapon. Kailangan na rin pala talaga tong pitasin lahat kasi yung iba niyang bunga ay nabababad sa tubig. At kapag nababad sa tubig, yung mga bunga niya ay nabubulok. Medyo marami din pala yung mga nakuha ako at halos mapuno nga rin yung balanan. At yung kalahati pala niyan ay panlaga at yung kalahati naman ay panggulay. Pagbalik ko nga dito sa kubo ay dito kagad ako dumiretso sa kusina at pinaglalagay ko na nga yung mga mais dito sa kasirola at isasalang ko na nga rin kaagad. At habang nakasalang nga dyan yung mais na nilalagan na pang merienda namin ngayong hapon, ay hinugasan ko na rin pala itong panggulay at ginadgad ko na nga dito sa labas ng kubo. Hindi pala kutsilyo ang ginamit ko dyan na pantanggal sa mais, talagang ginamitan ko siya dyan ng gadgaran para mas mapino kasi kapag mas mapino, mas malapot ang pagkakaluto. Siguradong manamis-namis na naman to mamaya kapag naluto kasi bagong pitas. Marami-rami din pala dyan yung nagadgad ko at siguradong hindi namin to kayang ubusin ngayong hapunan at meron pa kaming uulamin sa umagahan. Yung busal pala ay inipon ko at nilagay ko nga dito sa balanan ko at mamaya pagka-uwi namin sa bahay ay ibibigay ko yan sa alagang baboy ni mama. Hindi pa pala naluluto dyan yung mais na nilaga kaya naman pumunta nga muna ako dito sa may kapatid ko sa may tanim niya na ampalaya at mangunguha nga ako ng talbos. Kapag nagluluto pala kami ng mais, hindi nawawala ang dahon. Kung hindi man dahon ng ampalaya, dahon ng malunggay. At habang nangunguha nga ako dyan ng talbos, eto naman kapatid ko ay tinitingnan niya tong tanim niya na mais na mukhang hindi na mapapakinabangan kasi nga pinagkakakain na ng mga daga. Tag-ulan ngayon kaya siguradong hindi masyadong mapait ang mga dahon ng ampalaya at hindi rin pala sobrang dami dyan yung kinuha ko. At pagkatapos ko nga manguha dyan ay bumalik na ulit ako sa kubo kasi baka maigahan na yung nilalaga ko na mais. Iniwan ko kasi yung nilalaga ko kanina na merong apoy, baka maiga masunog. At pagkabalik ko nga dito sa kubo, diretso kaagad ako dito sa niluluto ko. At nung tingnan ko nga na malapit na siyang maiga, hinango ko na rin kaagad. Sunod ko naman ang sinalang ay yung kawali at magaprito naman ako ngayon ng isda na isasahog ko rin doon sa lulutuin ko mamaya. At habang nagpiprito naman ako dyan ay tinanggal ko na yung mga nilagang mais sa kasirola para palamigin. Binuhat ko na nga siya dyan at nilagay dito sa lamesa at meron din palang inabot sa akin dito si mama na talong na green na kapipitas niya lang at ilagay ko nga daw doon sa iluluto ko na mais ngayon. Solved na naman nga ang merienda namin ngayong hapon at habang kumakain nga kami dyan ay pinagtatanggal ko na rin itong mga dahon ng ampalaya. Medyo malanggam nga lang itong dahon ng ampalaya kaya bago ko siya dyan himayin ay pinapagpag ko muna para tumalsik yung mga langgam. Luto na rin pala kaagad yung piniprito ko na 2 gayat na isda kaya naman hinango ko na at pagkatapos nga niyan ang sunod ko naman na ginawa ay hinugasan ko na yung hipon na maliliit na ihahalo ko rin mamaya. Pasayan daw pala ang tawag sa hipon na to. Hindi siya sobrang malalaki at hindi rin siya sobrang maliliit. At pagkatapos nga niyan, nag-isa lang ako ng sibuyas at bawang saka ko na nilagay yung mga hipon. At habang nakasala nga dyan yung hipon, ginayat ko na rin pala dito yung 3 pirasong talong na inabot sa akin ni mama kanina. At yung 1 piraso pa nga dyan, isira kaya 2 piraso lang yung nailagay ko. Nung medyo naiiga na nga yung hipon, saka ko lang nilagay dito yung mga mais at hinalo ko nga lang siya dyan ng hinalo hanggang sa maluto. Alam nyo ba, kapag nagluluto ako ng ganito, gustong gusto ko siyang kainin kapag nagisa na. Masarap kasi yung lasa niya. Nakapaglagay na pala ako dyan ng asin bago pa ako maglagay ng tubig at talagang medyo dinamihan ko dyan yung nilagay ko na tubig kasi mamaya siguradong maiiga pa to at mas magalapot pa siya. Pagkatapos ko nga siyang halu-haluin ay nilagay ko na rin yung 2 pirasong gayat ng isda at sunod ko na rin nilagay yung talong na ginayat ko kanina. Tinakpan ko nga lang muna siya dyan saglit at pagkatapos maya-maya nga lang din konti eh hinalo ko na. Mayat-mayat na lang din pala ang paghalo ko dito kasi hindi to pwedeng pabayaan at masusunog yung ilalim. Hinintay ko lang pala siya dyan na kumulo ng sobra at maluto yung talong. Saka ko na nilagay sa ibabaw yung ampalaya at hinalo ko na nga rin kaagad para mapunta sa ilalim. Pagkatapos kong ilagay yung dahon ng ampalaya ay hinalo-halo ko nga lang siya dyan ng mga 1 minuto at pagkatapos hinango ko na rin kaagad para hindi masubrahan ng luto yung dahon. At eto na nga, luto na naman ang ulam namin ngayong hapunan. Napakasarap nito kasi ang dami niyan sahog. Siguradong mapaparami na naman ang kain namin ngayong hapunan. See you lang for today's video. Thank you for watching!